At ito'y nagpapatotoo na si Jesus ang ating mabuting pastol. Hindi niya hinihintay na bumalik ang tupang naligaw. Siya mismo ang susundo, siya mismo ang lalapit, siya mismo ang aakay. At ito ang paalala sa atin, minamahal kong mga kapatid. Ang Panginoon mismo ang umaakay sa atin. Maliban lang kung matigas ang ulo natin, tayo ay mapupunta sa kanyang piling. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung mga kasalanang nagawa natin. Hindi rin mahalaga sa Diyos kung ano ang pagtingin sa atin ng ibang tao. Ano ang mahalaga sa Panginoon kung ano ang pagtingin niya sa iyo. At hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Tayo'y kanyang anak, tayo ay lubos niyang kinalulugdan. Nung tayo'y binyagan, itinilaga tayo sa Kanya. Kaya dapat lamang napanindigan natin yon. At sa mga pagkakataon na nabulag man tayo ng kamunduhan, ng mga kasalanan, tandaan natin na siyang umaakay sa atin, gusto niyang iparamdam sa atin ang Kanyang pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayong isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang Pagbati umaga sa po. mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Binanggit ko kahapon na itong bayan ng Jericho, ang huling pinuntahan ni Jesus bago siya tuluyang pumasok sa Jerusalem. At nakatutuwang isipin na pag tiningnan po ninyo yung lumang mapa, ang Jericho po ay hindi along the way papuntang Jerusalem. Medyo lihis po ng daan. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus ay hindi dumaan sa bayang ito na nagkataon lang. Sinadya niya talagang pumunta doon. At yun ay napapatunayan sa Ebanghelyo ngayon, sapagkat kahit hindi pa sila nagkikita ni Zaccheo, kilala na niya si Zaccheo sa pangalan. Diba? Nung nakita niya sa puno si Zaccheo, tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Zaccheo, bumaba ka agad. Tanong makikita natin dito na yung pagpunta ni Jesus doon, hindi nagkataon lang, kundi sinadya. Sabihin nyo nga, sinadya. God is intentional in going there, or Jesus is intentional in going there, not for anything else, but to let Zacchaeus knew, to open his eyes, kung sino siya talaga. Sabi ko sa inyo, di ba kahapon, binubuksan ng Panginoon ang paningin ng bulag bilang paalala na binubuksan niya ang paningin ng mga tao na nabulag ng ibang bagay tulad ng kayamanan at kapangyarihan. At si Zaccheo ay isa sa mga taong yun. Nabulag ng kanyang kayamanan at ng kanyang kapangyarihan dahil siya'y maniningil ng buwis.
Kaya po yung kanyang pagiging maliit, hindi lang po sa itsura niya yon. Yung pagiging maliit, ganyan din ang tingin ng tao sa kanya. Dahil sa paningin ng mga tao, lalo na ng mga Israelita, siya'y taksil sapagkat naglilingkod siya para sa gobyerno ng Romano. Siya ay mandaraya dahil ang reputasyon po ng mga maniningil ng buwis, pinapatungan po nila yung halaga na dapat nilang singilin para sila ang yumaman. Kaya ang inaapi nila yung mahihirap. Kaya po, hindi kataka-taka, umakyat si Zaccheo sa puno, hindi lang para magkaroon ng magandang view sa pagdaan ni Jesus. Umakyat siya sa puno, tanong niyo sa akin, bakit? Para hindi siya maipit sa mga tao dahil delikado. Maraming galit sa kanya. Kaya, safe siya dun sa ibabaw ng puno. Hindi malabo na ito ay dahil sa takot niya sa mga tao kaya niya ginawa, bukod sa gusto niyang makita si Jesus. At ang nakagugulat dito, nung niyang si Jesus ay nagdaraan doon, sa dinami-dami ng taong sumusunod kay Jesus, at sa dinami-dami ng taong gustong makarinig at makakita sa kanya, siya mismo ang tumawag kay Zaccheo. Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat ngayong kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. Kung sa inyo mangyari yon, siguro hindi rin kayo makakapaniwala. Di ba? Na tinawag kayo ng taong hinahanap ninyo. At dito naging malinaw ang lahat. Akala din ni Zaccheo, siya ang naghahanap kay Jesus. Pero ang totoo, siya pala ang hinahanap ni Jesus. At ito'y nagpapatotoo na si Jesus ang ating mabuting pastol. Hindi niya hinihintay na bumalik ang tupang naligaw. Siya mismo ang susundo, siya mismo ang lalapit, siya mismo ang aakay. At ito ang paalala sa atin, minamahal kong mga kapatid. Ang Panginoon mismo ang umaakay sa atin. Maliban lang kung matigas ang ulo natin, tayo ay mapupunta sa kanyang piling. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung mga kasalanang nagawa natin. Hindi rin mahalaga sa Diyos kung ano ang pagtingin sa atin ng ibang tao. Ano ang mahalaga sa Panginoon kung ano ang pagtingin niya sa iyo. At hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Tayo'y kanyang anak, tayo ay lubos niyang kinalulugdan. Nung tayo'y binyagan, itinilaga tayo sa Kanya. Kaya dapat lamang napanindigan natin yon. At sa mga pagkakataon na nabulag man tayo ng kamunduhan, ng mga kasalanan, tandaan natin na siyang umaakay sa atin, gusto niyang iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Ngayong nandito ka, hindi yan nagkataon lang. Sinadya yan. Sinadya ng Panginoon na tawagin ka para magsimba kasi nais niyang maramdaman mo ang kanyang pagmamahal. Kung paano nakisalo siya sa hapag ni Zaccheo at ng mga makasalanan, ang hapag na ito ay hindi lang hapag para sa mga banal, kundi para sa ating lahat, banal man o makasalanan. Amen ba yon? At sana kung paanong naranasan ni Zaccheo ang pag-ibig ni Jesus, at dahil dito'y nangyari ang hindi inaasahan, sabi niya, ipapamigay niya ang kanyang kayamanan. At kung may nadaya siya, ibabalik niya ng 4 na ibayo. Walang umaasa doon kasi yun yung pinanghahawakan niya dati, yung pera niya. Pero nang nakilala niya si Jesus at naramdaman niya ang pagmamahal nito, aanhin niya ang pera kung kay Jesus naman pala at sa kanyang pag-ibig, mararamdaman ang tunay na ligaya. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang pagtatalaga o ang pagdadala sa templo sa mahal na Birheng Maria. Noong panahon ng... Wala po ito sa Ebanghelyo, pero ito po ay nasusulat sa Proto-Evangelion o sa Apocryphal Book of James. So, dito sa libro na ito, maraming kwento tungkol sa mahal na Birhen. At hindi naman malabo na nangyari talaga itong pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo upang siya'y iharap sa Diyos. At ito'y paalala na kusang loob siyang ipinagkaloob ng kanyang mga magulang sa Diyos para sa kanyang layunin. At tayo, nung binyagan tayo, tandaan ninyo, tayo'y dinala din sa simbahan, tayo'y dinala din sa templo upang italaga sa Diyos. Itinalaga ka sa Panginoon, kaya sana italaga mo talaga sa Kanya
ang kanyang buhay. Amen ba yon? At tulad ni Sakeo, sana magawa nating talikuran ano mang pwedeng maging hadlang para ganap nating maranasan ang kanyang pagmamahal. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.